Habang nakahiga na si Eva at nagpapaantok, ay naririnig niya ang demonyong tagabantay niya na inaasar siya at ibinubulong na wala siyang maililigtas sa sumpa ng kanyang premonisyon. Ang lahat ay nakatakdang mamatay, kaya huwag na niyang tatangkain pa na magligtas ng buhay. Hindi naman pinapakinggan ni Eva ang mga bulong ng demonyo. Nagtalokbong siya ng kumot at pinilit na makatulog. Inis na napakamot ng ulo ang demonyo nang marinig ang paghihilik ng dalaga mula sa loob ng kumot. Samantala, ang mga bata sa isang abandonadong gusali ay nagkakagulo sa kakarampot na pagkain. Binigyan sila ng 10 minuto para kumain ng kanin at itlog. Pagkatapos nun ay itatabi ulit sila ni Sodong palabas para manlimos at mang-agaw ng mga gamit ng sinumang mabibiktima nila. Iyon ang buhay nila sa araw-araw. Umaga, habang namamalengke si Eva, ay kinalabit siya ng isang batang babae na nasa 8 taong gulang. Humihingi sa kanya ng barya. Nang dumampi ang kamay nito sa balat niya, ay nakita niya ang isang nakakakilabot na tagpo. Nakita niyang duguan ang batang babae. Lingit sa kanya, may premonition din ang batang babae na natakot sa paghawak niya. Nakita rin kasi siya nitong duguan. Pilit nitong hinila ang kamay sa pagkakahawak niya at nagmamadaling tumakbo. Hinabol siya ni Eva. Pinagtinginan sila sa palengke. Inakala ng mga tao na ninakawan ng bata ang dalaga. "Sandali, huwag kang tumakbo!" Nilingon lang siya ng bata pero hindi huminto. Bigla itong bumangga kay Clark na boss ni Eva sa opisina. Agad hinawakan ang bata at inakay palapit sa dalaga. Sinabihan na ibalik na ang kinuha. Nagpasalamat si Eva pero sinabi niya kay Clark na walang kinuha sa kanya ang bata. May gusto lang siyang malaman. Tinanong niya ang binatang boss kung saan ang punta nito at nakita siya. May pinuntahan lang daw meeting pero pauwi na at nadaanan nga siyang tumatakbo habol ang bata kaya bumaba na sa sasakyan para tulungan siya. Nagpalinga-linga ang bata. Hindi raw siya pwedeng makita ni Sodong na nakikipag-usap kung kanino. Isa ang lalaki sa mga tauhan ng sindikatong namamahala sa kanila. Nang masiguro namang wala sa paligid ang lalaki, ay naisama nila ang bata para kumain sa isang fast food. Sa pinakasulok lang sila pumwesto dahil sa pinagtataguan ng bata. Doon ibinunyag niya kung ano ang nakita niya sa dalaga kanina nang hawakan siya nito. Kinapangan ng kilabot si Eva nang malamang pareho niya ang bata na may premonisyon. Pero hindi niya masabi na ganun din ang nakita niya rito. Tukuan din. Inalok ni Eva ang batang nalaman niyang Colleen ang pangalan na sumama sa kanya. Pero tumanggi ito. Malilintikan daw siya kay Sodong. Ang ginawa ng mag-boss ay palihim na lang nilang sinundan ang bata matapos nila itong pakawalan. Eva, hindi niya pwedeng baliwalain ang nangyari kanina. Siguradong may dahilan kung bakit nag-cruise ang landas nila at pareho pa ang premonisyon nila sa isa't isa. Humantong sila sa isang abandonadong gusali kung saan marami pang bata ang nandoon, mga batang nasa ilalim ng sindikato. Mula sa pinagkukublihan nila ay biglang naglingunan sa kanila ang mga bata na lahat ay naliliko sa dugo. Napatras si Eva. Bigla rin sumulpot ang demonyong tagabantay ni Eva at ibinulong sa kanyang hindi niya maililigtas ang mga bata sa kapalarang naghihintay sa kanila. Mangyayari ang dapat mangyari at tulad ng dati, siya ang huling mukhang makikita nila bago nila iwan ang katawang lupa nila. Kikil na sinabi ni Eva sa demonyo na naniniwala siyang may magagawa siya para sa kanila. Malulutong na halakak lang ang itinugo ng demonyo habang si Clark ay nakalang siya ang kinakausap ng dalaga. Oo naman daw, may magagawa sila. Tinawagan ng binata ang kakilala niyang pulis at itinuro ang lokasyon ng mga batang kailangan nilang sagipin. Bumalik naman ang normal na tingin ni Eva sa mga bata. Hindi natukuan at hindi rin nakatingin sa pinagkukublihan nila. Hindi naman sila nabigo sa tulong ng mga pulis matapos makumpirma ang sumbong nila. Kaso nung papalabas na sila sa abandonadong gusali ay sinalubong din sila ng iba pang tauhan ng mga sindikatong pumoprotekta sa grupo. Nagkagulo, nagkapalitan ng putok. Akay ni Eva ang mga bata
habang hinahabol sila ng mga bala, hanggang sa naramdaman na lang ng dalaga na may tumama sa likod niya. Nakita rin niya na tinamaan ang mga bata. Bumagsak sila ni Colleen na magkatabi. Inabot ng bata ang kamay niya at nagpasalamat sa tulong niya sa kanila. Hindi na nakasagot si Eva. Nagdilim na ang paningin niya. Nang magising siya sa ospital ay bumungad sa kanya si Colleen na nakaupo sa gilid ng kama niya. Napangiti siya nang malamang nakaligtas din ito. Tinanong niya kung nasaan ang iba pang mga bata, kung anong nangyari sa kanila. Ngumiti si Colleen at sinabing ligtas na ang mga kaibigan niya. Nagpasalamat siya kay Eva na tinawag niyang ate dahil pinalaya raw siya nito sa hindi magandang buhay. Ngumiti rin si Eva at doon niya inamin kay Colleen na iyon pala ang ibig sabihin ng pagkakita nila sa isa't isa na duguan dahil mapapahamak sila. Pero natigilan si Eva. Tinanong niya kung bakit nandoon na sa silid niya si Colleen na tila wala man lang sugat ay nakita niyang sabay silang bumagsak. Ang tanong ng dalaga ay nasagot ng isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba. Tumingin doon si Colleen. Tapos ay bumalik ang tingin kay Eva at saka nakangiting kumaway habang unti-unti siyang tinatangay ng liwanag. Napasigaw si Eva kasabay ng pag-iyak. Ang demonyong tagabantay ng dalaga ay nandoon lang at nangingiti sa isang sulok. Nang makalabas sa ospital ay pinuntahan ni Eva si Apo Onad, ang binatang santiguar na matalik na kaibigan ng boss niyang si Clark. Tinanong niya kung bakit ganun ang nangyari. Pareho sila ng premonisyon ni Colleen at nakita rin niya ang mga batang duguan, pero nakaligtas naman silang lahat maliban kay Colleen. Paliwanag ni Onad, hindi pa oras ng mga bata. At siya naman, maaring tinubos siya ni Colleen mula sa kamatayan dahil nakita ng bata na meron pa siyang misyon sa lupa. Mas pinili ng bata na tumawid na sa paraiso kaysa manatili sa mundong hindi niya gusto, kaya't ibinigay niya ang buhay na dapat ay sa kanya. Napaiyak na lang si Eva habang buhay niyang maaalala si Colleen. Hinarap ni Eva ang demonyo at taas noong sinabi na mali ito. Siya ang nakapuntos ngayon dahil buhay ang mga bata at may nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Masama ang mukhang tinalikuran siya ng demonyo at naglaho.